Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kahapon nga sa panalo ng Los Angeles Lakers kontra sa Minnesota Timberwolves ay gumawa si Anthony Davis ng halimaw na mga stats. 27 points, 25 rebounds, 5 assists, 7 steals, and 2 blocks on 53% shooting sa field. One of the best stat lines nga yan in recent years mga kaibigan. Ganun pa man, pahayag nga ng ilan sa social media ay nagawa lang naman daw ito ni AD dahil walang big man na matino ang Minnesota Timberwolves. Out nga daw si Karl Anthony Towns at Rudy Gobert kaya naging halimaw sa pinta si AD. Well, sa next game nga ng Lakers ay may pagkakataon si Davis na patunayan sa lahat na kaya niya din magdomina sa pinta kahit na may iba pang star big man ang kabilang team. Dahil makakaharap nga nila ang team ng Sacramento Kings kung saan andyan si Domantas Sabonis na naunguna sa buong NBA sa triple-doubles, double-doubles at rebound. At mayroon nga itong siyam na magkakasunod na panalo kay Anthony Davis sa kanilang mga head-to-head matchups. Sa kanilang huling tapatan ay gumawa si AD ng 14 points, 11 rebounds, and 3 assists. Habang si Sabonis naman ay 16 points, 20 rebounds, and 12 assists on 7 of 13 shooting sa field. Once again, completely outplaying AD. Tinatalo nga siya nito sa sipag at physicality. Same thing kapag katapat nga ni AD si Nikola Jokic. Ang version nga ni AD kontra sa Minnesota Timberwolves ang kailangan ng Lakers kung gusto nga nilang makuha ang panalo kontra kay Sabonis, Fox, Monk at Sacramento Kings. At oo mga kaibigan, katulad lang ni AD, si Sabonis at Jokic ay power forward pumasok sa NBA na na-convert na lamang sa center position dahil sa evolution ng basketball. Sa palagay nyo ba ay makakaisa na si AD kay Sabonis? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Alperen Sengun. Ang Houston Rockets big man nga ay nagtamo ng isang injury kahapon kontra sa Sacramento Kings. Kung titingnan natin ang injury na ito ay tila babaliktad ang pagkakabend ng kanyang tuhod. Pareho nga ito na nangyari noon kay Giannis kontra sa Atlanta Hawks sa East Finals kung saan namilipit din nga sa sakit ang two-time MVP. Kadalasan ng ganitong injury ay automatic torn meniscus, lalo na yung itsura nung kay Giannis. Ganun pa man kaya nga siya tinatawag na Greek Freak dahil sa kanyang freakish athletic ability. At naging malaking tulong ito dahil nakalakad pa nga siya palabas ng court at agad din siya nakabalik para sa Game 1 ng Finals kung saan inakala ng madami ay tapos na ang kanyang season. Ngunit si Giannis ngayon, si Sengun nga ay hindi kinaya na maglakad. Kinailangan niya ang wheelchair palabas ng court dahil hindi niya talaga ito kinaya na lagyan ng kahit konting bigat. As of 6 AM Philippine time ay lumabas ang resulta ng MRI ni Sengun at good news sa mga fans ng Houston Rockets dahil naiwasan nga nito ang malubhan na injury. Siya ay nagtamo lamang ng severely sprained ankle at bone bruise sa kanyang tuhod. Naiwasan niya nga ang torn ACL at MCL at tiyak nga na naging malaking tulong dito ang kanyang pagiging flexible. Nag-average nga siya ng 21.1 points, 9.3 rebounds and 5 assists per game on 53% shooting sa field at the very young age of 21 years old. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?